Napakalaki mong influencer. Gawin mo yung tama. Tulungan mo yung kapwa Pinoy natin sa pagpili ng produkto na tama at maganda yung value. Huwag mo na silang lokohin. Mas malala pa sa pang-i-scam yung ginagawa mo kasi ang tina-target mo, yung mga kapwa Pinoy natin na hindi maalam sa tech. You are taking advantage of them. Yung mga uneducated sa technology. Sasabihin mo sobrang ganda. Siyempre, maniniwala naman agad yung iba. Yung mga nasa probinsya, yung mga nakakapanood ng videos mo na walang idea na merong legit na tech reviewers dito sa Pilipinas kasi mas pinili nila yung video mo and mas pinupush ni YouTube dahil komedyante ka. Na wala akong problema sa estilo mo na ini-inject mo ng comedy yung videos mo. Pero sana kalakip ng comedy, ilagay mo rin yung honest truth about the products that you review. No, wala naman kami magagawa kaming small tech reviewers. Dahil napakalaki na ng reach mo, napakalaki ng channel mo, napakalaki ng following mo. Ang dasal lang namin or ang request lang namin, at least ako, pero marami rin sa tech community, ang galit na galit sa'yo. Dahil hindi ka nagsasabi ng totoo, dahil masyado ka nang nagpo-promote lang at hindi ka na nagre-review. Nagbebenta ka na lang. Kung sino ang pinakamalaki yung bayad, yun na lang ang pinopromote mo. Paano naman yung mga viewers mo na umaasa sa'yo na sabihin yung totoo tungkol sa mga phones na nire-review mo? Nakakadismaya lang talaga na merong ganito, napakalaking influencer, napakarami ng pera, pwede naman siyang bumili ng mga phones na i-review niya at maging honest sa mga sasabihin sa inyo. Pero pinili niya pa rin na suportahan yung brand na nagbayad ng malaki. So sana may pagbabagong mangyari. I'm sure aawayan na naman ako dito ng mga fans niya na hinihila ko daw siya pababa. Again, napaka-imposible po nun. Maliit lang po ako na YouTuber. Anyway, sa mga supporters ko naman, wag po natin siya patulan. Gago! Ang gawin po natin, imulat natin yung mga ibang viewers niya na hindi maalam sa tech. Turuan natin sila ng tama. At i-recommend natin yung mga tech reviewers na nagsasabi ng totoo, ng pros and cons. Para sa mga nanood, salamat po sa suporta nyo. Paalam. A few moments later. Kaya lang, Vince, bakit di ka nagre-review ng iQ8, iQ9? Ang sulit nun. Mga Google Pixel, bakit di ka nagre-review nun, Vince? Sulit yun. Well, actually, ina-avoid ko na yung mga ganong klaseng phones for now. Not unless na lalabas talaga sila sa Pilipinas kasi right now, they are not official in our country. No? It means, yung mga phones na ganon, nabibili nyo sa online ay smuggled lang po. Marami pong vloggers ang nag-reach out sa akin, Vince, what are you doing? Hindi po nagbabayad ng tax yung mga yan. Medyo nag-react nga sila dun sa Redmi K70 ko na video. And that's right, narealize ko, totoo yun. Kaya po mura sila kasi wala pong tax. Di dumadaan sa customs. And it's not good for the economy. And of course, sa kanila after sales. Paano na yung warranty nyo guys? No? After some time, pag nasira yan, na lang kayo. O Green Hills. Kasi gray market din si Green Hills. That's also one of the main reasons kung bakit wala tayong Apple Store in our country and overpriced din po yung mga Apple products sa Beyond the Box, sa Power Mac Center, kasi nga wala tayong official dito. Ini-import pa siya. Kasi nga based on the data no, na nakikita ni Apple, parang hindi to yung tamang market na magbenta ng mga iPhone, mga ano. Kasi nga lahat bumibili sa Green Hills, no? Gray market, no? Hindi naman yan nanggaling kay Apple, guys. Binili nila sa Hong Kong, sa ibang lugar, kay Papa Jack. And most of them are smuggled. So kaya po mura, mas mura sila kaysa official. And people really do consider buying sa Green Hills. Kaya na kasi, ayun nga, when we buy on these unofficial channels, the official mismo will not consider us because it's not gonna be profitable. Now for me, it's actually totally okay to buy gray market phones as long as hindi mo talaga siya mabibili dito sa ating bansa. Wala po siyang official dito. Pero kasi kung may official na dito ka na lang bumili guys. Wag na yung gray market. For example, si iQOO, di ba? Si iQOO 8 and 9 ay mabibili mo lang sa Lazada and Shopee and you actually want to experience that product. Ako nga, bumibili ako sa Amazon ng mga products kasi hindi lahat ng mga products or brands ay available sa ating bansa. So I have to buy them off of Amazon. Simply because hindi sila pumunta sa ating bansa. No? Gusto ko lang kasi ma-experience yung phone, ma-review siguro mga ganun. But it's totally okay, no? Nasa iyo naman yan. Pero kasi kung may official tayo dito na lang tayo para mas ma-support natin yung mga legit na may trabaho, na naka-register talaga, na nagbabayad ng tax, good for the economy, good for our future. Walang pros and cons, puro na lang maganda. Well,
And the processor that's powering all of this is the Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip. So powerful, but bakit ka pa magaganito? Kung meron naman mga mid-range na meron na Snapdragon 1 na mas mura, ito pa. Yun nga lang, needs more optimization for extra frame rates dito sa kanyang settings. I believe it can do more. Make it happen, Infinix, please lang. At ito pa. But yes, this is a 720p display, so don't expect too much on the sharpness of the pictures. Of course, yeah, naglaro ka ng ultra graphics. Most of the time, it's actually smooth, but kapag nagka-clash, napansin namin may konting frame drops lang here and there. Pero siguro hindi pa na-optimize to masyado ni ITEL. Actually, I do say the cons. Baka siguro hindi lang kayo nakaabot sa dulo ng video ko or baka na-ini-skip nyo and things like that. But I really do say it. But, you know, meron pa tayong mga limitations. That's right. Okay. Pero ito, to give you an idea on what actually happens when a new product comes out. Kasi guys, itong mga brands na to, they wanna control their marketing. They want to control the media as much as possible. And they do it using what we call an embargo. Ang isang embargo ay isang agreement between two entities. In our case, the brand and kaming mga media or unboxers. Meron kaming sasayin na contract na bawal daw mag-release ng ganitong klaseng information in this period of time. And within this period is what they call the campaign period. Although syempre, pwede mo pa rin i-criticize yung design, yung camera, yung processor, and things like that. Pero ito guys, itong privilege to be able to get the phones firsthand also depends on your relationship with the brand. Now for me, as much as possible, sinasabi ko talaga yung mga thoughts ko, mga pros and cons. And if sometimes hindi po rin siya sabihin, I actually say it in a very sarcastic way para malaman nyo na ito, hindi to okay. Ito naman, can be improved on, and things like that. For most brands, okay na naman na meron silang cons sa kanilang product. Pero you have to deliver it in a way na very professional yung dating niya. Hindi pwedeng parang, ang pangit ng kanyang design, basura. Ano bang iniisip nyo? May mga utak ba kayo, yung mga designer nyo, engineer? Galingan nyo naman. Bigyan nyo kami ng rason para bumili ng mga produkto nyo. Huwag kayo iiyak. Guys, hindi dapat kami ganun mag-review, okay? So, you have to be professional. Hindi po to bardagulan. So, ano ba yung mga information na bawal namin sabihin within this time frame? Pwede ka magsabi ng mga pros and cons, pero ito yung mga bawal. Usually, yung benchmarks and yung kanyang pricing. Yung pricing kasi guys, hindi pa yan final. Sometimes, last minute na yan pinag-iisipan ng brand. At malaking impact kasi sa brand yung pagkasabi ng sales. Pagka nagkamali, baka kasi magkaroon ng confusion, malugi sila, hindi competitive yung pricing, mga things like that. Kasi sometimes marami silang kasabay na competition during their launch. Like for example, that is a Realme 3 ata, naglabas siya una, tapos hinintay ata ni Xiaomi yung kanyang pricing bago siya maglabas ng kanyang sariling pricing for its Redmi Note 7. At nagalit po si Xiaomi sa akin sa statement na yun, nag-post kasi ako ng ganun. At hindi na nila ako pinansin for 2 years. That is until I reviewed some of their phones and naging positive ng konti mga reviews ko for their phones. Marami na ako actually brands na nabangga for the past few years. And sa akin okay na naman. Pero kasi ang nagiging problem is yung sa audience ko. A few moments later. Kumusta mga kababayan? Ako nga pala si Janus ng Pinoy Tech Dad at sa ulo ng ating mga nagbabagang review, pag-uusapan natin eksklusibo itong Vivo X100 Pro. Huy! Ano ginagawa mo? Ba't ka nakaganyan? Bakit? Anong problema? Professional. Professional? Ano professional? Professional tech reviewer ka ba? Professional daw dapat. Tapos, ito na, nanamit na tayo, professional. Tapos sabi pa, dapat yung mga sinasabi natin tungkol sa mga brands, constructive lang, bawal daw yung mga negative. So, mabulaklakin na words dapat palagi. Yun yung according to media outlets na professional ko, no? Hindi ka rin naman media outlet eh. Ayun nga, hindi nga ako media outlet pare. Ako lang to, si Janus. Alam mo yung dapat mong gawin? Magpakatotoo ka. Sabi nga nila, be yourself. Yun lang ang kailangan mong gawin. Oo nga no, hindi naman ako nag-YouTube para maging professional. Ginawa ko to dahil mahilig talaga ako sa tech. Gusto ko rin makatulong sa mga consumers at lalong wala akong balak maging media outlet. Sige, magpapakatotoo na ako.